Essential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, launa sa hapon. Babaya ko at mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw, kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babaya ko at may Babaya ko at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa matungtong galian. Babaya ko may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Babaya ko Good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyong nga tanan. ang dulot ay pagunlad sa kababaihang ipatutok. Mga biyan adlaw kita subong sang Martes, Marso 10, 2026. Sa kininlan ako ang inyong alagad, Marian Grace Erenyata. Babaya ko may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babaya ko na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, puso. Mayong hapon no sa aton nga mga kababaihan nga naka-tune in na sa 585 AM. Kag syempre sa mga nagalanta sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Mga biyan, we are down sa ikaduhang Martes sang bulan sang Marso. May kapal sa'yo'y nananay. And this month of March, no, we are celebrating the National Women's Month, bulan sang kababaihan. And sang last Sunday, no, we celebrated the International Women's Day. And despite this, no, nga pagsaulog naton sang Women's Month, subo nga bulan sang Marso, kabay pang bisan hindi bulan sang Marso, gina-celebrate nato no ang strength, ang talent, kag ang kinaiya sa mga babayi sa aton nga komunidad whole year round. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Mga biyan, since nga Tuesday subo diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo ang aton manyang pagpalayag sa programa Babay Ka. Isa ini mga biyan no ka Gender and Development Program or advocacy man no sang Radyo Pilipinas Iloilo kung sa diin tinutuyo naton nga ipabati sa kahanginan ang istorya sang mga babayi nga naga-excel no sa nanuhay-tuhay nga field. Sinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga And at the same time, no, hindi lang mga babae, but even mga kalalakihan, miyembro sang aton nga LGBTQ plus A community, alian. Babaya ko may
ang mga nagaduso no sang gender equality. Na may karapatan, may boses, may kakayahan. Pero since this is a Women's Month mga abyan no, halin last week ang aton nga mga guest, last week no ang aton nga mga bisita halin no sa JCI Iloilo ilang-ilang nga isaman ka all female chapter diri sa aton sa Iloilo. So ang ilaya no nga focus ang paghatag sa mga projects no sa community and at the same time ang pagdevelop sang ilang nga mga miyembro. So wala lang sila nagahatag no sa mga projects sa community naton, ano ang mga kinahanglanon sa community naton, Pagdaot ng media. but gina-develop man no ang ilang nga mga miyembro. And for this week mga abyan, antes ko i-introduce sa inyong aton nga makaupod, Kailan pa man, babae. magakuha kita anay no sa pinaka-latest nga weather update, kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa atong piyang linya si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna ang aton latest weather update para sa subong nga adlaw sang Martes, March 10, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon, kag sa tropical depression ay nag-aapekto sa may Visayas kag Mindanao. Dili naman sa Western Visayas maga-eksperyensya kata sang magalumon kalangatan, nga may mga paglapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panagob tugas ning sa tropical depression. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarangan yung pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 6 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre, madamagin nga salamat. Yes, Ma'am Lenore, may ara kita sang gina-monitor nga isa no ka weather disturbance ang ini nga LPA o kon nangin bagyo na ini Ma'am Lenore. Yes ma'am, ang LPA yung gina-monitor natin ligad nga ay nanginsa na kang tropical depression ma'am sa sagwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag ang ini nga bagyo ay manabo man ang chance nga magasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ma'am. Pero ma'am, ang ini no, you've mentioned ang trough no, maka-apekto bala sang any parts of the Philippines ang trough sang siniman nga tropical depression? Yes, ma'am, affect na ni sa ating mga eastern side sa ating nga pungsod, ma'am, especially sa mga eastern Visayas, ang trough sa nga tropical depression, ma'am. Pero, diri sa western Visayas, start naman na kita ang improving weather naman kita sa buong, ma'am. Pero may ma-monitor kita, Ma'am Lenore, no, nga mga parts diri sa aton sa western Visayas nga nagaulan? Well, as of now, ma'am, wala man kita may nakitaan gid nga significant nga mga pag-ulan sa buong, ma'am. Ma'am Lenore, kwaon lang naton ining confirmation no ang pag takop no sa nga La Nina as announced by Pag-asa? Yes ma'am, as kagapon amo na nagkapag-release kita nakapag-press release ang Pag-asa sa pag-end sa aton nga La Nina. Pag magabalik kita sa aton nga end sa neutral, ma'am. Pero ma'am, despite no nga nag-end na ang aton nga La Nina, alauman bala nato no nga may pag-ulan sa gihapon diri man sa aton sa pungsod. Yes ma'am, possible mga pag-ulan-ulan nga may mga pag-ulan-ulan nga ma-experiencean kita kay may mga iba't iba pa nga mga water system nga mga posible mag-aapekto sa or mag-influence sa mga pag-ulan diri sa atong pungsod. Yes. Ma'am, sa ato naman no nga heat index, may we know pila ang aton nga projected nga maximum heat index subong nga Martes? Well, sa Dakoran, ma'am, ang forecasted nga maximum heat index natin ay nasa 31 degrees Celsius. Pero sa kaginang alas 12 ay nakakuha kita sang 33 degrees Celsius nga heat index, ma'am. Laruhon ko lang, 33 degrees Celsius, what time gani ini siya, ma'am? Kaginang alas 12, ma'am, ang na-record natin nga heat index. Okay. Lastly, Ma'am Lenore, ang imo nga panugyan no, sa aton nga mga tagpalamati. Ano lang kata, monitor lang kita sa atong nga weather update, kag magdala sa aton nga mga protection sa init kag sa ulan. Kag maghalaw lang kita perme.
Yun, with this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat sa imong paghatag sa amon sang update diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon. Welcome, ma'am, kag maayong hapon man sa liwat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestre sang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa ato na sang update. So ang ginamonitor last time no nga isa ka low pressure area, isa na mga abyan ka tropical depression, pero ini no yara sa gihapon sa GUA or yara sa GUA sang Philippine Area of Responsibility. So kita ya diri no sa Western Visayas, according kay Ma'am Lenore no, improving ang aton nga weather and ang iyaman no nga pagkumpirma Sulong ko mga layunin, karapatan sa pag-untat mga abyan no sa nga La Nina. pasyon at pagsasanay. Kahirap ang kalusog ng taglay. Taga pagbalik nato no sa neutral levels. Hapitan matungtong galian. Babaya ko may panindigan, di matipinag kailan pa man. Babaya So, hindi buot silingon no nga kung wala na sang La Nina, hindi kita maka-experiensya sang pag-ulan-ulan. Iti hambal ni Ma'am Lenore no, may ara sang other factors nga naga-contribute pag pagsigawan. sang pag-ulan. Wala ako. Philippine Standard Time, 1:11 sa hapon or 1:12 sa hapon. Mga abyan, isa ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupo diri sa pagpangalagad sa programa Babay Ka. Mekanismong As mentioned earlier, no, since subong nga bulan sang Marso, we are celebrating the National Women's Month. pagtawat na It is only fitting no nga makaupod naton diri sa aton nga pagpangalagad sambayan na ang pilano sa mga may panindigan. women leaders. Kailan pa man. So last week no giumpisahan naton ini kaupod ang aton nga mga director sa JCI Iloilo ilang-ilang and i-continue naton ini mga abyan no, mga babayi nga leader sa ilatag sa kakomunidad. Makaupod naton mga abyan ang presidente sang isa no ka Women's Association or Women's Sustainable Livelihood Program Association dira sa Banwa sang Haniway. Dito susukuan. Kung may kapal sa'yo'y nananali. Handang harapin ang naman ang palaki. Siyawan ang babae. Kilalahon naton mga abyan no ang aton nga bisita no bilang isa bala ka leader no sang ilang asosasyon. Matipinag kailan Paano niya mga amyan gina pamunuan diri ang ilang or ang iya nga mga miyembro pusong totoo. Kayang-kaya ko. and considering nga ang ini mga abyan nga asosasyon isa ini sa mga gintuko no sang aton man nga DSWD o kon Department of Social Welfare and Development, and ginggahaan ni sila no sang pondo para sa pag-umpisa or pag-improve sang ilang livelihood o kon pala nga buhian. And you know ha, hindi lango-lango ang pag-manage sang isa ka asosasyon, especially no nga madamo dira sa mga miyembro, lain-lain nga batasan no, lain-lain nga mga idea. So bilang isa ka leader, bilang isa ka babae nga leader, paano ba lagi na pamunuan sang aton nga bisita ang ilang nga asosasyon nga ginatawag nga Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association. Kag syempre mga abyan no, hibaluon taman ang mga pagpanghangkat no nga ilangan na eksperyensyahan. Kag paano ginaengganyo sang aton man nga bisita Salipunan di pa ang iban pagino nga kababaihan sa ilang nga komunidad, layunin, karapatan sa mga especially no para sa sulong at pagsasanay. or especially para ya sa livelihood man sa mga kababaihan. Hapitan matungtong So later on mga ben, makaupon nato si Ma'am Josephine Pacquiao, ang presidente ng sang Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association. may kakaya. And we would like to say thank you no sa aton man nga SLP sa DSWD6 Sa buong for bansa. making this interview possible. Pagsigawan. Sinuwala So ako. kung may mga questions ka mo dira kay Ma'am Josephine or luyag i-shout out later on no, ni Ma'am Josephine, sarang ka mo mga biyano
comment dira sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Para sa karamihan. Hindi na natin mga abiyang pagpadugayon sa aton nga pagbalik. Makaupo na natin si Ma'am Josephine Pacquiao, ang aton nga presidente sa Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association gikan sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Mga abiyang magabalik ang programa Babay Ka. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:25 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa, Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Antes naton mga abiyano makaupod ang aton nga dinapit nga bisita gikano sa Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association dira sa Banwa sa nga Haniway. Mga abyan kaina no or kaina sang aga naghiwat ang aton nga Philippine Information Agency Western Visayas ang kapihan o sa diino ang aton nga bisita nga opisina amo ang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6 nga ginapangunahan ni Regional Director Ann Raponcel o kon ni Ma'am Rara Ganson. And kaina mga abyanogin presenta ang accomplishments ang aton nga NCSC Region 6 since no sang March 17, 2024 kung sa diino nag-umpisa panagtagno sang cash give sa aton nga mga lolo kag lola nga mga octogenarians and nonagenarians or those nga nagaedad 80 years old, 85 years old, 90 years old and 95 years old. Naglabot mga abyan sa masobra sa 300 million pesos no ang ginrelease ang aton nga regional office halin ini March 2024 hasta ini mga abyan na March 10, 2026. And nakita mga abyan kaina no sa datos man sang aton nga NCSC Region 6 yung pahayag ni Ma'am Rara no nga kalabanan mga abyan sa ginhatagan no nga cash gift nga mga octogenarians and nonagenarians naton and even mga aton no nga mga centenarians those naman nga naglabot sa 100 years old kalabanan sa ila mga babayi. Ano ba no ang sekreto diri sa paglibot no sang NCSC Region 6? Ano ang sekreto sa mga kababaihan nga mga nonagenarians and octogenarians and even mga centenarians nato nga nakalabot sila sa amo sini nga mga edad. Ari mga biyanong pamatian naton diri ang pahayag ni Ma'am Rara Ganson ang ating Regional Director sa NCSC Region 6. Personally, na-interviewed personally. Commonly, kahamba sila nga, we eat laswa. Nagautan lang digya kami inday. Nalipay kami especially sa mga tuuma, nalipay kami nga, nakakaon kami sa utar, nga amon man tinamnan, isda, nga amon man bunit, no, most of them. Pero may arap man ko, ako talaga joke siya. Masiling niya, nag-eat ko siya yung pork every day, no? So, kasi nag-exercise man siya. And then, do you remember that one centenarian na, what if siya joking, sila niya nag-inom siya beer? But may isa ako, my health-wise, ang term niya was enema or galabatiba. Ga-cleansing siya, detox siya every day. Kaya sa dalaga siya. So this is a lady from Bago City in Negros, and I personally Alin pa kami. Malin pa ka ano? I have 6 children, Inday, and 4 of them have passed away. And my 2 remaining children are very sick. And I'm 101 or 101, and I have not taken any maintenance until this day. And so if you're giving me the 100,000 pesos, I'm going to give it to my sick children and to my grandchildren. It's recorded. I can share that video. And teary-eyed sa siling ko. So she does cleansing and detoxifying every day. Alin sa dalaga siya. So, limpyo kaya iyang intestines. So that's, kung nagtawon ka, kag pamatian ka lang, it makes sense, no? Sili niya, ang kabataan, nagkamasakit, ang dapat na patay. So, wow. So, cleansing, detox. So, there are so many other ways, I guess, na maka-detox kita na not really necessarily following that kind of, may i-add si Sir Felix. Ano ba gitang imo iba? May one of those who I have met personally and I interviewed personally. Commonly, kahamba sila nga, we eat laswa. Nagautan lang digya kami inday. Nalipay kami especially sa mga tuuma,
malipay kami nga nakakaon kami sa utar nga So, or ni Mama Rara Gansono, ang aton nga Regional Director sa NCSC Region 6 kaina no sa ginhiwat nga kapihan sa nga PIA Western Visayas. So kung basihan naton mga abyan no ang datos ang aton man nga NCSC Region 6. May silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin. Sa mga grantees naton mga abyan no sa year 2024, Kahirap ang kalusog ang taglay. Makikipaglaban sa karahasan. Patisan matungtong galian. Babae ako, may panindigan. Di matipinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan. May boses, may kakayahan. makita ang mga abyan nung Kayang-kaya ko, sinuan ako sa buong bansa. sa 14,211 nga total grantees ang 2024, 4,092 mga kalalakihan and 10,119 mga babayi. Sa 2025 naman naton nga datos ang grantees sa 15,580, 4,622 ang mga lalaki and 10,958 ang mga babae. So hambal ni Ma'am na Rara, isa mga bino sa mga reasons no or isa sa mga na-interview niya nung beneficiaryo naton sa Expanded Centenarians Act. Ang iya yung mga abyan nga sekreto, haling kuno sang dalaga pa lang siya, naga-detox siya everyday. Sa amon ni kuno ang iban nagakaon sang utan pero may iban kuno nga nagakaon mambaboy pero siguro no everyday man niya naga-exercise. So ang ibang pagin nga mga details no sang aton nga accomplishments ang NCSC Region 6 sa paghatag no sang 10,000 pesos nga cash gift for our octogenarians and nonagenarians and 100,000 pesos for our centenarians. Patpato naton sa iban nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Babae ako na may karapatan. May boses, may kakayahan. Malakas ang loob. So mga abiyano, magatik lang kita sang quick break and then makaupo na naton sa aton nga pagbalik. May gamay lang kita no nga issue sa aton nga internet connection, sa aton man nga dinapit nga bisita. Pero nonetheless mga abiyan tingwaan naton nga malabot no kag ma-live via Zoom no ang aton nga bisita si Ma'am Josephine Pacquiao, ang presidente sang Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association gikan dira sa Banwa sang Haniway, Iloilo. Mga abiyan magabalik ang programa Babay Ka. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippine Standard Time, 1:34 sa hapon. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Mga abyan, as mentioned earlier, isa no kadinapit nga bisita ang aton nga makaupod diri sa pagpangalagad sang programa Babay Ka. Since we are celebrating Women's Month, subong no nga bulan sang Marso, it is only fitting nga may makaupod man kita nga isa ka babae nga leader nga nagapanguna mga abyan no, sa isa ka asosasyon dira sa Banwa sang Haniway. Pamatian naton mga abyan no, ang istorya sang ilaya nga asosasyon kag syempre no ang iya nga pag-manage sa siniman nga Sustainable Livelihood Program Association mo sa diin ang mga miyembro niya no puro kababaihan.
Mga biyan, yari na sa aton nga Zoom, ang aton nga presidente sa Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association, si Ma'am Josephine Pacquiao. Ma'am Josephine, maayong hapon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ngayong hapon man, ma'am. Yun. Good afternoon. Yes, Ma'am Josephine, thank you for saying yes ha nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo despite no sang struggle man naton sa internet connection but still no, thank you so much for saying yes sa sini nga interview. Una sa tanan, Ma'am Josephine, no, basi pwede mo ipakilala ang imo nga kaugalingon, taga diin bala dira sa Haniway si Ma'am Josephine. Ako gali ma'am Ma'am Josephine Pacquiao, President sang Women's SLP Association kag Barangay Dabong, Haniway, Iloilo. Yun. Ma'am Josephine, ano nakadugay no nga ang inyong asosasyon naga-exist dira sa Haniway? Nagsugod kami ma'am since 2020 sang pandemic ma'am gali ang amon nga ngalan sa amon association. Bali mga volunteer kami sa pandemic bala bihard kami sa barangay. Tapos pagtapos ng pandemic bali ginoferan bala si ang amon anay kapitan nga si Capisos Forques nga tagaan kami sang isatyo sang project nga bariban dehydrator lang madry kami sang saging pagi sa obrahon naman na siya kali panit kag ang unod sang saging balidagan siguro ni research sila para mapuslan man kuno ang panit sang saging kay daw well known kami dere sa mga produkto sang saging ma'am. Okay. So dira gid sa barangay ninyo ma'am ang produkto or madamo sang kasagingan? Diri sa barangay lang namon kay kadamo man di mga saging. Diri lang kami kakuha. And then, sang 2020, with the help sang ISAT, nag-umpisa ining inyo nga association. Ang sa ISAT kami, ma'am, nag-umpisa gid kami 2022. Okay. So sa 2022 nga ina, ma'am, puros mga babayi ang inyo nga mga miyembro. Oo. Paano puros gid kami babayi? Paano ini siya ma'am napilian ang mangin miyembro sang inyo nga association? Is it sa kapareho lang kamo nga mga barangay or mga magmigahay o kung may ara kamo nga certain kumbaga no nga sektor dira sa inyo nga barangay that's why nga puros mga babayi ang inyo nga nangin miyembro? Bali puros kami babayi kay amo na ang ginhalinan gani kay mga women volunteers kami sa barangay, ma'am. Gadi create kami may association, amo na pangalanan namon sang Dabong Women's. Volunteer na sa isang una. Yun. Pero Ma'am Jo, ang ininong mga miyembro ninyo dira, mga puro kababaihan, ano ini sila? May mga iban ini sa ila, may mga pamilya na? Oo, puros na kami mga pamilyado. Isa lang disamo ng single. Okay. So, mga pila ka bilog? Puros kami pamilyado kag mga 18 kami, ma'am. 18 kamo ka bilog nga miyembro. So Ma'am Jo, balikan nato no sang ginggaan kamo diri sang proyekto sang ISAT-U bali diin na ini subo nga project ginagamit nyo pa ini bala until now? Oo, subong naman kami bala sa gatag sang ISAT sang inila nga 2024 gintagaan kami ni Mayor sang bali kapital bala kay sang una wala gid kami kapital. Bali ang ginatag sang ISAT sa amon gin-training lang kami sa pag-obra sang opya, polvoron, muffins, amo lang na pero wala kami kapital. Bali ang amon ginagamit sang una ang amon mga registration bala amo lang nagagamit namon sa pagluto-luto gamay-gamay nga luto kay gamay kami kapital. Tapos gintagaan kami ni Mayor gipatigayon niya kami sa sa livelihood sang DSWD. Kanya kami dagin pamakal namon to sang gamit. Sang ini naman sang 2025
endorso kami sa DSWD region, amo na subong ang nagatag sa amon funding. Okay. So, bali Ma'am Jo, no, aside no sa mga produkto nga made of saging, no, ang inyo nga finished product, ano pa gid ang ubras ang inyo nga association? Kung may mga kuan diri sa barangay, may mga activity, ara man kami nagabulig, pareho abisong weekly clean up drive, nagabulig kami paninlo diri sa barangay, ma'am. Pero sa mga pagkaon, makita namon kay ina ma'am, may mga gin-mention mo man hopya. Ano pa gid ang iba ninyo nga ginapang ubra pa gid? Polvoron, amon ni malama mo, polvoron amon. Yes. Made of a banana ni siya. So balik ka mo man mismo nga mga miyembro ang naga-ubra sini, nagapangkuha for example sang saging and then turn it into a pulburon o kon sang aton nga hopya. Oo, kami na siya ang gaobra. For example, bali procedure, dry na siya namon ang saging. So bali ma'am, tell us about no sa proseso ninyo. Ano ka dugay ining pag-ubra ninyo abi ma'am sa nga hopya o kon sang pulburon? Ang proseso namon ang saging ginapanitan na siya namon. Tapos ang iya nga panit daw ginahulong pa siya namon sa tubig, ginahugasan. Tapos slice ang pino. Kag tapos gina-dry namon sa dehydrator namon, nga ginhatag sang isat. Pagkatapos ipabukbok namon na siya, ginahimo siya bala daw arena. Amo na kag dason amo na pag-obra namon sang product namon nga opya, polvoron. Bali ang imbis ang arena, amo ni siya ang saging ang ginagamit namon. Ma'am Jo, kada ano ka mo nagaubra sang sini nga mga polvoron kag hopya ninyo? Hindi man kami adlaw-adlaw ma'am nga nagaobra kay balaan mga akon mga member, may mga may ara man sila obligasyon sa ila panimalay. Siguro mga kada 1 week lang kami sa isa ka semana, kay isa lang gid kami mag-obra. May ara man nga magkaisa talagsa lang kay balaan mo ma'am kung mag-obra kami damo. Yes. Ang amon marketing, amon ang amon nga problema. Why kami sing deliveran gid lang nga daw volume. Yes, oo. So sa karon ma'am, ang inyo nga ginaobra kung may mag-order lang sa inyo. Oo, kung may ma-order tapos nagaluto man kami ma'am kay baligya man namon diri sa mga palibot or ginadara dila sa banwa, sa mga opisina, baligya man sa mga member namon iban. Yes. So ang isa ka putos Ma'am Jo sang sinino nga special pulburon kag sang inyo nga hopya tagpila ini siyang isa ka putos. Ang isa naman kaputos, bali 60 pesos ni siya, daw pulo ka bilog ang unod niya. And Ma'am Jo, no, presidente ikaw sa Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association, no, dira sa inyo. Ano na ikaw kalawig nga nagapungko bilang presidente sa inyong mga asosasyon? Since 2020, ma'am, daw 6 years. 6 years. So, madugay-dugay since pag sugod gid kumbaga, Ma'am Jo, no, sang inyong association. So, kamusta ang imo no nga pag-manage ang siniman nga association, no, knowing nga 18 kabilog hindi basta-basta ang numero sang imo nga miyembro, Ma'am Jo. Kamusta ang imo nga pamuno bilang presidente, wala man ikaw na budlayan? Wala man gid ma'am kay ang akon mga member daw hindi man gid tig-aol. Kung kaysa ma'am hindi mo man gid na nga may ara gid sa membro ninyo nga daw sa lawayon man or wala nagasunod, pero lang ko nang kalma lang kumbaga. Madugay ang pasensya lang di malawig. Iambalang sa iya ang mga patakaran kung mag-intera ka sa asosasyon, may ara rin kabida nga bylaws, ginapabasa ko na sa ila, kag ginapanomdom ko gid nga nag-intera ka mo din sa amon nga asosasyon, dapat sincero ka mo. Yes. Ano ma'am? Yes. So Ma'am Jo, paano ikaw no paano mo na gina-manage kumbaga no kung may ara sa mga conflict sa imo nga mga miyembro? Ginaano ko lang na kay
hindi man sila nga kung magluluto kami 100% gid sa member namon ara pero nagaano na sila sa GC namon kung may importante nga sila nga kladtuan or may importante sila nga obrahon nagamisin sila sa akon ti okay man lang na. Yes. So, Kaya may obligasyon man sila sa ila panimalay. Basta hindi lang kami mag-untat ang ano, yes. obra. Yes. So Ma'am Jo, kung mag-ubra ka mo sang sini nga produkto ninyo no sang pulburon kag sang inyo no nga hopya, ang mga pila ini ang inyo makita. Sa isa namon kapag luto, kung ka isa, pila ganit rin? Mga 4,000 na nga mon mabinta, ma'am. 4,000. So, ang 4,000 nga ina Ma'am Jo, ginatululunga ninyo ini or may person ka nagakagto sa inyo nga pondo bilang asosasyon? Ang kita namon daw wala pa namon ma'am ginatunga kay ginapundo lang na namon kay dapat ang ginapabangko lang na namon ma'am ang iba namon nga kita kag ang iba bakal namon sa mga ingredients liwat. Wala pa kami partida. Pero Ma'am Jo, ano kadako nga bulig ini no ang inyo nga association no kay ti hambaga nimo may ara kamo ginapabangko ninyo ang inyo nga kwarta. Ano kadako nga bulig ini no ang inyo nga livelihood sa mga kababaihan dira sa inyo nga komunidad? Dako man ang mabulig ma'am kay ang kun kami nga mga member kag may mga may mga activity ara man na sila pero kag dason makabulig man ang amon nga mga produkto kay ti ma-promote ang mga tourism sa amon barangay kag sa pila ka sa uli tinguhaan gid namon nga magdako ang amon nga kita. Yun. Pero ma'am sa kami makadividendo na kami ma'am. Yes. So as of now wala pa kamo naka-dividendo? Wala pa ma'am. Kay bago pa lang kami subong daw sang kawan lang kami ginredisan sang region bali November lang kami nagsugod. Oh, so hopefully ma'am no isagid sa mga November lang 2025. So isagid subong sa mga inyong pagpanghangkat amo ini ang marketing no ang kung sino ang makabakal sang inyo nga produkto. So kamusta subong ang inyong mga pagpatuman sang strategy para nga ti ma-promote pagid ang ini nga mga produkto ninyo dira sa Dabong Women's SLPA? Ginaano man namon sa mga ginaano ganina online business na online namon no para madamo man makakita basi kung gusto man nila magbakal may ara man kami nga cell number namon kung pwede sila ka-contact sa amon. Yes. Medyo balikan ko ang ginhambal nimo no nga 6 years na ikaw nga presidente sang SLPA wala man ikaw ginakapoy? Wala man makaiti daw ano man ang naa daw ka daw namin man ang mo kung makabulig ka sa tawo kag sa parehas mo nga mga kabaihan. Yes. May banding-banding man kami kon kaisa. Aside sa pagiging presidente, Ma'am Jo, ano ang imo nga ginakasakuan sa kabuhi? Busy man sa akon nga busy sa pagkalula, nanay lola kag nanay bantay sa mga apo. Kag may ako may bubra ako sa barangay, bali bilang isa ka kagawad. Oh, pero medyo wala ikaw na budlayan sa pag-manage ang imo nga oras bilang barangay kagawad and at the same time no presidente man sang Dabong Women's SLPA. Akon kay isa ma'am naka-stress man pero ang away ka mahimo kay amo nang obligasyon. Bali mayo man ma'am kay ang akon nga memorya hindi hindi makamag dali malipat para nga may kalingawan man sa barangay kag na mama. Yes. Bilang isa ka kagawad Ma'am Jo no, ano ang imo nga mga priority projects dira sang inyo nga barangay especially para sa aton nga kababaihan? Ang akon nga project ako chairman ako sang health committee on health. Chairman ako sang sa solid waste. Di bali kada sa
Sabado, ma'am, nagapatawagin ako sang clean up drive sa akon mga member kag sa mga women sa Kalipi para manimpyuhan ang amon palibot. Tapos kung nagaano kami sa mga pamalay, tagaan ko sila schedule nga maglibot sa mga pamalay lang tawon ang palibot basi wala bala may mga ginaistaran sang lamok amo na ma'am kay para ma-aware kami sa mga dinggi. Yes, isa sa mga ginapangatubang gid naton Ma'am Jo ang ining kaso no sang dengue sa aton nga komunidad, and it's good to know no nga bilang head ya sang inyong nga barangay dira no sa Committee on Health amo ini ang imong priority. Ma'am Jo, subong nga bulan sang Marso no ginasaulog naton ang National Women's Month bilang isa ka presidente no sang isa ka Women's Association. Ano kadako nga bagay for you no nga ginasaulog, gina-celebrate naton ang kababaihan subong nga bulan sang Marso? Ano to, ma'am? Yes. Bilang isa ka presidente, ma'am. Sige. Bilang isa ka presidente, Ma'am Jo, sang Women's Association, no, ano kadako nga bagay nga ginasaulog naton gid no ang Women's Month kada Marso? Dako gid na nga bagay, ma'am, kasi hindi lang ang mga kalalakihan naton ang makabulig sa komunidad. Mas pagid ang mga babae. Pakita naton nga ang babae hindi lang lalaki ang umaobra, ang babae masobra pa dira. Yun. Kag mi ara ikaw mensahe sa tanan nga mga babayi nga nagapamati subong nga hapon sa aton Ma'am Jo? Sa tanan-tanan gali nga mga kasubong ko nga mga babae, dapat brahon naton na aton obligasyon. Kung ano ang kaayuhan sa aton mga komunidad kag sa aton panimalay, dapat obligaron gid naton nga mangin maayo kita kag mangin kuan sa pumuloyo, mangin tampad kag mangin maayo ang aton pagserbisyo kag aton sa aton panimalay at ipanon gid naton aton panimalay, hindi naton pagpabayaan bisan may obra kita nga iban kag kuan aton gini na nga tagaan sing prioridad ang aton nga pamilya. Yun. And before ta ikaw buy-an Ma'am Jo, no, basi mi ara ikaw luya nga i-shout out o kung pasalamatan nga mga kabarangay mo dira o kung mga miyembro nimo dira sa Dabong Women's Sustainable Livelihood Program Association. O gali ma'am, una-una ginapasalamatan ko gid gali ang nagpundar gid sa amon sa una-una sa anay, sa amon anay barangay kapitan si Jesus Forkis kay subong ang amon pinalangga nga kapitan si Winnie Canitan kag ang naghatagid sa amon sa ang isat yung nga naghatagid sa amon sang nagsugod sang amon project si Ma'am Vanessa nga amon project project leader namon kay Ma'am Vanessa, kay si Mayor, kay Ma'am Beth, kay Sir Aser Metigan, kag sa DSWD region ma'am nga naghatagid sa amon sang sang pondo nga amon nga kapital. Yun. With this, Ma'am Jo, no, madamo gid nga salamat once again, Ay kag no. sa amon sa ako gali mga kaupdanan Yes. ma'am. Yes. Sige. With this, Ma'am Jo, no, madamo gid nga salamat once again no sa imo nga time nga ginhatag diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, no. We are hoping no nga ti mas magin madamo pag gid nga market no or madamo pag gid ang mabakal sang inyong produkto dira sa Dabong Women's SLPA, and God bless you, Ma'am Jo. Maayong hapon sa imo. Thank you again, ma'am. Salamat, ma'am. Maayong hapon. There you have it mga biyan, si Ma'am Josephine Pacquiao, no, ang aton nga presidente sa Dabong Women's SLPA dira sa Banwasang Haniway, Iloilo. No, aside sa pagiging presidente, si Ma'am Jo Barangay Kagawan. Amo ini ang pamatuod, no, ang mga babayi naga-multitask. Gaan mo ini siya sang madamo nga ulubrahon i-accomplish ini sa mga babayi. Kaya sa mga babayi. Hindi may choice si Ma'am Jo, no, nga hindi pagbatunon ining pagiging presidente sang SLPA, pero hambal niya gani luyag niya nga makabulig sa kaangay man niya nga mga babae. That's why nga ti halin no sa pagtukod
si Ma'am Jo na ang nagapanguna sang ilaman nga association. So kudos kay Ma'am Jo kag syempre sa tanan nga mga miyembro sang Dabong Women's SLPA. Philippine Standard Time, 1:55 sa hapon. Antes kita mga biyan magtakop, luyag naton nga i-shout out no ang pila sa mga nagalantaw sa aton nga pagpangalagad. Maayong hapon kay Ma'am Elenita Herona, kay Ma'am Maria Charis Guado. Maayong hapon. Kag syempre sa tanan nga mga tagahaniway kag miyembro no sa nga Dabong Women's SLPA. Maayong hapon sa inyo. Kag syempre maayong hapon man sa aton dira nga Municipal Social Welfare and Development Office sa Haniway, Iloilo. Sa aton no nga SLP focal person si Sir Junjun Masero, si Sir Asher kag syempre si Ma'am Clarissa. Di ka naman nga diri sa aton sa DSWD Region 6. Thank you so much pagpatigayong sa siniman nga interview. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventera. Mga biyan ako na lang gid si Marian Grace Aranyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,